Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and good morning everyone, especially to you ma'am. Our topic for today is all about United Nations Millennium Goals. So the United Nations Millennium Development Goals (MDGs) were a set of 8 international development goals that were established following the Millennium Summit in 2000. The goals were designed to address global challenges such as poverty, hunger, gender equality, education, and environmental sustainability. The MDGs aim to be achieved by 2015 and serve as a blueprint for global development efforts. Uh, the United Nations Millennium Development Goals (MDGs) were indeed a set of 8 internationally agreed upon targets aimed at addressing key global challenges such as poverty, hunger, gender equality, education, and environmental sustainability. These goals were established following the Millennium Summit in 2000 and were indeed to be achieved by 2015. So, uh, so ang MDGs ay nagbigay ng outline para sa pinag-ugnay na pandaigdigan, pagsisikap na mapabuti ang kailangan ng mga tao sa buong mundo at nagsilbing blueprint para sa mga international na hakbang na pag-unlad sa panahon. So, meron tayong 8 Millennium Development Goals where number 1, eradicate extreme poverty and hunger. Ang pagpuksa sa matinding kahirapan at kagutuman ay nangangailangan ng komprehensibong pagsisikap upang matugunan ang mga ugat, kabilang ang pagtataguyod ng education na napapanatiling agrikultura, ang mga program sa protection panlipunan, pag-access sa pangangailangan, kalusugan, pagkakapantay-pantay ng kasarian, pagpapaunlad ng infrastruktura, mga oportunidad sa trabaho, kapayapaan at katatagan at pandaigdigan cooperation. Number 2, achieve universal primary education. Ang pagkamit ng universal primary education ay nasasangkot ng pagtiyak na ang lahat ng mga bata, regardless of gender, ethnicity, or socio-economic status ay may access sa dekalidad na pangunahing education. Ang layunin ito ay naglalayon patasin ang mga rate ng pagpapatala, pagbutihin ang mga rate ng pagpapanatili at pagkumpleto, alisin ang mga pagkakaiba ng kasarian sa education at pahusayin ang kalidad ng mga resulta ng pag-aaral. Kasama ang mga strategy ang pagpapatayo ng mga paaralan, pagsasanay ng mga guro, pagbibigay ng mga scholarship at insentibo, pagbabawas ng mga hadlang sa education tulad ng mga bayarin o distansya, pagtataguyod ng mga patakaran sa inklusibong education or primary education, at pagtugon sa mga saloobin ng lipunan na humahadlang sa pag-access sa pag-aaral. Number 3, promote gender equality and empowerment women. Promote gender equality and empower women, kasama sa kababayan ang pagtiyak ng pantay na karapatan,
pagkakataon at participation para sa parehong kasarian sa lahat ng aspeto ng buhay. Kabilang dito ang pag-access sa education, pangangalaga sa kalusugan, trabaho at mga tungkulin sa paggawa ng desisyon. Ang pagpapalakas ng mga kababahihan ay nagpapalakas ng mga ekonomiya, nakakabawas sa kahirapan, nagpapabuti sa mga resulta ng kalusugan at nagpapaunlad ng napapanatiling pag-unlad kasama sa mga strategy ang pagpapatibay ng mga batas at patakaran ng pagtataguyod ng pagkakapantay-pantay ng kasarian, pagbibigay ng mga pagkakataon sa education at pagsasanay para sa mga kababahihan at babae, pagtugon sa mga kaugalian at stereotype ng discrimination at pagpapataguyod ng pamumuno at pakikilahok ng kababayan sa mga process ng paggawa ng desisyon. Number 4, reduce child mortality. Ang pagbabawas ng dami ng namamatay na bata ay kinabibilangan ng pagpapatupad ng mga hakbang upang maiwasan ang pagkamatay ng mga batang wala pang 5 taon gulang. Kasama ang mga strategy ang pagpapabuti ng akses sa pangangalagang pangkalusugan, mga pagbabakuna, malinis na tubig at sanitation, pagpapahusay ng mga serbisyo sa pangangalaga sa kalusugan ng ina at bata, pagtataguyod ng nutrisyon at mga gawi sa pagpapasuso at pagtugon sa mga pinagbabatayan na salik tulad ng kahirapan, malnutrition at kakulangan sa education. Sa pamamagitan ng pagtutok sa mga lugar na ito, maiiwasan natin ang mga sakit, gamutin ang mga sakit at mapabuti ang pangkalahatang kalusugan ng mga bata na humahantong sa pagbawas ng mga rate mga bilang ng pagkamatay ng bata. So, kailangan din natin na iwasan na madumihan yung kamay ng bata upang di sila makakain ng germs. Dapat nasa mabuti yung lahat ng hinahawakan nila para hindi po basta-basta magkasakit yung bata or ma-infection. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. This is Norhani S. Muhammad and I am the father of Nor P. A. Zakaria, and this is just a continuation of Nor P. Zakaria's topic. My assigned topic is the continuation of the 8th millennium and the 8th millennium in development goals. So number 5, improve maternal health. Ang pagpapabuti ng kalusugan ng ina ay nagsasangkot ng pagtiyak ng akses sa mga dekalidad na serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan bago, habang at pagkatapos ng panganganak. Kasama sa mga estratehiya ang pagbibigay ng prenatal care, skilled birth attendance, emergency obstetric care, and family planning services, at postnatal care para sa mga ina at bagong silang. Bukod pa rito, ang pagtugon sa pinagbabatayan ng mga salik tulad ng kahirapan, edukasyon, at hindi pagkakapantay-pantay ng kasarian ay maaari ding mag-ambag sa pagpapabuti ng mga resulta sa kalusugan ng isang ina. Number 6, combat HIV
or AIDS, malaria, and other diseases. Ang paglaban sa HIV, AIDS, malaria at iba pang mga sakit ay nagsasangkot ng pagpapatupad ng komprehensibong mga hakbang sa pag-iwas, paggamot at pagkontrol. Kasama sa mga strategy ang pagtataguyod ng kamalayan at edukasyon tungkol sa paraan ng pag-iwas, pagbibigay ng akses sa mga serbisyo sa pagsusuri, pagpapayo at paggamot, pamamahagi ng mga kulambo at pamatay insekto upang maiwasan ang paghahatid ng malaria, pagtiyak ng akses sa antiretroviral therapy para sa mga pasyente ng HIV, AIDS at pamumuhunan sa pananaliksik at inobasyon para sa sakit, pag-iwas at paggamot. Bukod pa rito, ang pagtugon sa mga pinagbabatayan na salik tulad ng kahirapan, kawalan ng akses sa pangangalagang pangkalusugan at panlipunang stigma ay maaari ding mag-ambag sa pagbawas ng pasanin ng mga sakit na ito. Number 7, ensure environmental sustainability. Tiyakin ang pagpapanatili ng kapaligiran sa pamamagitan ng pagtaguyod ng mga gawin na nagtitipid sa mga mapagkukunan, nagbabawas ng polusyon at nagpapagaan ng pagbabago ng klima. Sa gayon ay pinapanatili ang mga ecosystem para sa mga susunod na henerasyon. Number 8, develop a global partnership for development. Bumuo ng isang pandaigdigang pakikipagtulungan para sa pag-unlad sa pamamagitan ng pagpapatibay ng pakikipagtulungan sa pagitan ng mga pamahalaan, organisasyon at mga stakeholder upang mapakilos ang mga mapagkukunan, magbabahagi ng kaalaman at magpatupad ng mga inisyatiba sa na pananatiling pag-unlad na tumutugon sa mga pandaigdigang hamon at nagtataguyod ng inklusibong paglago. The Millennium Development Goals or MDG, which were established in 2000, were replaced by the Sustainable Development Goals or SDGs in 2015. The SDG consists of 17 interconnected global goals aimed at addressing a broader range of sustainable development issues.